ICC, bakit hindi po binanggit doon sa SONA? Mga kababayan, alam na po natin at alam na ng Pangulo yung tungkol dyan sa International Criminal Court at posibleng makapasok. Mga nakaraang buwan, meron na nga po silang pag-uusap ng DOJ at ng Pangulo na kakausapin ko ang DOJ kung ano ang pinakalegal na dapat nating gawin dito sa International Criminal Court. Dahil po merong matunog na usap-usapan na bumaklas o kumalas ang gobyerno ng Pilipinas nung panahon ni PRRD, dahil po siya ang iimbestigahan. So sabi po ng International Criminal Court or ICC, hindi valid yun. Kasi kaya siya bumaklas, siya yung iimbestigahan. At pangalawa, dokumento, walang mga papeles, mga kababayan. So doon pa lang po sa pahayag ng Pangulo, titingnan natin, aalamin natin kung ano yung mga legal na magiging hakbangin natin dito sa International Criminal Court. Isa lang pong hudyat yun, mga kababayan, na hindi sarado ang pagpasok ng International Criminal Court. Isa lang po na hudyat yun na may pag-asa yung sinisigaw ng mamamayang Pilipino na pumasok ang ICC po, mga bossing. So sa SONA, hindi binanggit. Baka madulas pa ang Pangulo kung ano yung mga nakalatag na plano. Di po ba? Tingnan niyo po yung mga sitwasyon. Tingnan niyo po yung mga sitwasyon. Yung unang pagsibak doon sa 40 kapulisan sa Davao, ano po ang sabi ng gobyerno? Huwag po kayong maniwala na para kay Kibuloy ito. Pagkatapos ng isang linggo, ayun, Special Action Force nandun sa harap ng bakod ni Kibuloy. Yun nga lang po, nakatunog mga kababayan. Nakatunog sila. Kaya nangyari, alas 4 pa lang mga bossing, gising na sila para magdasal. Magdasal. Pero yung pagdarasal po nila, mga kababayan, may hawak na itak, may hawak na gulok, at may hawak ng matatalim na bagay, at meron din pong beng-beng. Siguro gawang Danaw yun. Improvise na beng-beng, mga bossing. Sumunod na pangyayari, dahil nga siguro mabagal ang paghuli kay Kibuloy. Matagal O yung mga 19 naman na mga station commander, kung di ako nagkakamali. Sinibak. After ilang araw, huli si Canada. Nakalimutan ko pangalan ni Canada Huli si Canada. Mga bossings. So, ako, sabi ko, baka hindi na kailangan. Baka hindi na kailangan i-announce sa SONA. Baka biglain ho kayo. Kagaya na lang po ng ginawa ng ating Pangulo kay Senadora Riza Ontiveros. Binigla ho, mga kababayan. Kaya naman po, di ba? Kaya naman mga kababayan, nabigla ang Senadora Riza Ontiveros, ayun, napatayo, napapalakpak sa Pangulo. Kaya baka magulat, baka bibiglain ng Pangulo si Bisayang Mangyan. Bibiglain ng Pangulo. Ayun na, pinapasok ang ICC. Pasok na. Di ba? Sabi ni Bisayang Mangyan, tumigil ka sa pagbablog. Hindi ka aya-aya. O nainis na. Dahil patuloy pa din po tayo, gerahin na lang daw po ng China. Sabi ikaw Bisayang Mangyan, kakakain mo ng OTAP, kakapanood mo sa mga OTAP, ayan, OTAP na din yung mga komento mo. Di ho ba? Ako naniniwala ho ako dito, mga bossing. Biglaan ho ito. Biglaan ho yan. Masisira ang diskarte kasi. Pag pinapasok at pag diniscuss pa yan sa SONA ng Pangulo, siguro masyado nang mahaba, okay na yun.
At kailangan ito, mga kababayan, biglaan. Siyempre, kapag ikaw, sinabi mo sa SONA, o eto, hinahayaan na namin kayong makapasok. Napatunayan namin na karapat-dapat kayong hindi, tapos na nga daw yung investigasyon eh. Sa kalagitnaan na. Na dapat kayong pumasok sa Pilipinas at gawin nyo yung pag-hahain ng warrant of arrest. Pag sinabi yon mga bossing, ano sa tingin nyo mangyayari? Baka kinabukasan lang po yung mga seserban nung warrant of arrest na yon, wala na ho. Baka ho nagsialpasa na, baka ho naging not available na din po kagaya ni Kibuloy. Ganun po mangyayari dyan. Naku, sabi ng Pangulo, papapasukin na daw. O baka pagkabanggit nung huling mga kataga ng Pangulo, i-ready mo yung helicopter, i-ready mo yung magsialis na tayo dito. Magsisilayasan po yan. Magsisialisan ho yan, mga kababayan. Kaya tama lang po na hindi na diniscuss yun. Dahil alam naman po natin na, kita nyo po, alam naman po natin, mga kababayan, na ang ating Pangulo, patas po sa lahat ngayon. Hindi po kagaya nung dati na kapag ikaw kaalyado, cool ka lang dyan. Ang Pangulo po ngayon, mga bossing, ayan, pataso. No? Hindi na natin kailangan marinig sa SONA. Mabibigla na lang din tayo. Bigla na lang tayo, wow! Ibang klase ang Pangulo. Baka mapapalakpak na naman ang Senadora Risa Ontiveros niyan. Si Trillanes. Talagang, mga kababayan, ang kita at ramdam ko diyan sa mga senador na yan. Yung mga totoong oposisyon po yung mga matagal ng bumabatikos po. Nakikita nyo naman po sa kanilang mga reaction na masaya po sila sa Pangulo. Kaya lang, syempre, hindi natin pwedeng sabihin na unite na agad tayo dito. Aagawan tayo ng posisyon nitong mga to no? Nung mga posisyon. So kaya po, okay na yung opposition pero nakikita natin pumapalakpak at sumasaludo sa ating Pangulo, mga kababayan. Kaya, wag pakampante yung mga maseserban ng warrant of arrest, no? Hindi man nabanggit sa SONA, baka ayaw lang ng Pangulo na dumami yung mga magtatago. Ayaw lang ng Pangulo na mahirapan yung mga magpapadala o magbibigay ng warrant of arrest. Pero ako, dahil po doon sa mga narinig natin, mga kababayan, na naging naging sagot nila sa pagsiserve ng warrant of arrest, mga bossing. Ako tingin ko dapat kapag isinerve po yan, 3, 4, 5 batalyon ang iserve. Makita mo naman ang sagot ng dating Pangulo, no? Kung sino ang magse-serve ng warrant of arrest na yan, pakain ko sa kanya yung papel na yon. No? Kung sino ang magse-serve niya, beng-beng ang katapat mo. O, di ho ba? Kung ikaw magse-serve mo mag-isa yon. Kung ikaw magse-serve, magpapapunta ka 10 kapulisan lang, hindi. Kilala mo yung aabutan mo ng warrant of arrest. Di ba? Sabi ni Romeo Cabigas, naku, mukhang naghahanap din dito ng 20 pesos na bigas. Lokohin mo, lelong mo, doy, lol. Romeo, ikaw ba kumakain pa? Kasi ang napapansin ko sa inyo, kapag ka lumagpas ng 20 pesos ang bigas, mukhang hindi na kayo kumakain. Kasi paulit-ulit yung paghanap nyo ng 20 pesos na bigas. Pagka naging 21, wala na. Gutom na si Romeo Cabigas.
Sabi ni Mabel, Kinjo, bakit parang pumayat ka, Mark? Talaga po, nagpabawas po tayo ng timbang. Kasi yung una nating bakasyon dito sa Pilipinas, mga bossing, ngayon, Jollibee araw-araw. Jollibee araw-araw, Pares, Sanggupsal. Tapos nung bumalik po kami ng Cayman, ayun, yung 5 buwan na yun, wala akong ginawa kundi mag-workout. Dahil malaki po yung ginain ko, naging 180. Ngayon, 170, binalik ko na po yung normal na bigat natin. Mga kababayan, sabihin nyo dyan sa mga kapitbahay ninyo na mga DDS o bagong pangalan, mga OTAP supporters. Sabihin nyo po mga kababayan na huwag kayong mag-alala. Papasok pa din ang ICC. Susurprisein lang kayo ng Pangulo ng Pilipinas. FLT Channel, salamat po sa inyong super sticker. Maka 20 sila. Yan na lang po inaantay niya mga yan mga kababayan. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir. Gawa po ng ang inyong lingkod ay may jet lag pa. Kaya kakagising lang natin. Ako po yung magpapaalam na. 2,139 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na i-like itong video na to. Ayan, nandyan po. Para ma-spread ni YouTube, paabutin nyo na ng 2,000. At dun sa mga bago lang po na nakita itong channel na ito, paki-subscribe lang po para lagi kayong padala ng notification ni YouTube, mga kababayan. And tulungan nyo na din po kaming mag-share. Muli po, maraming salamat. Magpapaalam na po ako. Bukas po ng umaga ulit, naka-live tayo alas 9 ng gabi. Bakit ho? Wala naman akong gagawin dito Bakasyon lang po. Di mag-vlog na lang tayo ng mag-vlog. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Hintayin nyo po ang surprise ng Pangulo tungkol dyan sa ICC.